Hi, good morning po. Good morning po. At welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Ito pong inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome to the other side. At magandang umaga po sa inyong lahat. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. At ano ba? Isang maulang araw dito sa amin. At yun nga lang ang balita, dahil kanina umuulan pero kita ko yung araw tagos sa ulap eh. So isang magandang indication yon, kasi para bang nagbibigay pag-asa. So alam naman na meron kasing nakasulat sa Biblia na yung pagpapala ng Diyos araw-araw bago yan parang tulad sa hamog. So talagang nagpapasalamat din ako sa Diyos, kasi nung tumingala ako sa langit, nakita ko kahit na umuulan, tagos yung sikat ng araw sa ulap. Isa hong magandang indikasyon yan, pangitain ba? Talaga ho yung sa buhay natin, malaking bagay talaga pag nag-aral ka sa batas. Kahit no na hindi ka naman matalino, basta magsumikap ka lang. May mga issue halimbawa sa mga batas, tulad yan, may mga channel naman dyan. Ako nakikisubaybay ako sa huntahang legal sa UNTV at sa iba pa. Tulad yan, yung may mga pelikula dati sa ibang channel, yung ano ba yan? Ipaglaban mo, yung kay Attorney Season, kay late Attorney Season. At sa iba pang mga programa sa TV na may related o related sa pag-aaral at pagtutuklas sa mga batas dito sa Pilipinas. Ngayon yung akin lang, nakalimutan ko pala i-update kahapon nung umigib pala ako. Para bang nakausap ko doon yung isang matanda, yung may-ari ng patubigan. Abay, ninakaw yung niya, yung wallet, cellphone, tsaka yung kita niya sa paninda niyang tubig tsaka buko. Grabe, kawawa talaga. Minsan pag bumibili ako ng tubig doon, walang tao. Nakatayo pa naman ako doon tapat ng mesa. May mga pera doon. Napapahawak ako sa ulo ko. Sabi ko, problema ito. Yung sa loob-loob ko ba? Paano halimbawa may nawalan dyan tapos nandun ako nakatayo? Ako pa yung pagbintangan. Talagang natutorta rin ako minsan Hirap po talaga. Kahapon, yun, nadali nga siya. Kaso lang nung bumalik ako nung hapon o maggagabi na yon, yung wallet niya, nakita niya doon mismo sa may switch ng tubig, sa lever, sa valve, sa gate valve. Sabi ko, wala naman akong napansin kanina dyan. Parang nakatatlong balik yata ako, nakaapat na balik. Wala naman akong napansin. Naawa din siguro yung magnanakaw. Binalik yung wallet niya at saka lisensya niya. Kaso lang yung laman ng wallet niya to 200 pesos lang, nawala na rin. Tapos yung kita niya doon sa lagay niya ng mesa, nawala din. Siguro mga around 800 pesos yung nawala sa kanya. Pero at least okay na yon. Naglagay naman na siya ng safety doon. Nilagay niya na ng harang kung ano-ano. Kasi tiwala ba. So grabe talaga, sa hirap ng buhay ngayon. Yung iba rito kung ano-ano na yung naiisip Yun lang yon, yung news na yan, yung local news. Domestic news, ano pa ba. So dito sa Facebook may mga naipopost ako dyan, talagang mga kontrobersya ba, tsaka mga intriga. Alam nyo na, mga kaunting chismis, iba na yung may alam tayo kahit papano, kahit kaunti. So i-advertise ko pala dito siguro magpapalit siguro ako ng langis sa aking motor. Mukhang maganda yung performance ng Shell Advance. Alam niyo yung Shell Advance, yung kulay asul. Sa mga nagmumotor, baka lalo sa mga classic na motor, hindi sa scooter special kasi yung oil sa scooter siguro from siguro baka loobin makabalik ako sa trabaho, siguro yun ang bibiling ko siguro, Shell Advance na. Kasi maganda yung performance niya. Mantakay mo, naka 1,000 kilometers na yung motor ko. Yung performance ng langis niya, parang kaunti lang yung diferensya
Kasi narinig ko kahapon, pinapanood ko yung mga advertisement o comment ng ibang tao. Merong mga, sabi pa nga, 6,000 kilometers bago siya magpalit eh. Meron pa nga 3,000 kilometers eh. So sa ganong performance, abay talaga hong makakatipid ka. Hindi ko naman siya, ayaw ko na lang banggitin yung langis. Eh, yung langis na ginagamit ko, every 1,000, 1,200. Palit ka talaga eh. Eh, doon sa Shell Advance, ang nabalitaan ko kahapon, eh, may 3,000 eh, bago siya magpalit. Mantakay mo, nakatipid ka ng 2,000 kilometers sa Shell Advance na 4-stroke na oil. Eh, siguro pag-iisipan ko sa susunod. Siyempre tayo, hindi naman tayo mayaman eh. Wala pang wala nga tayo, mahirap nga maghihanap ng kakasurvive natin eh. Yun lang yon, yung ibabalita ko, yung update ko. Ngayon, ano pa ba? Eh, nagbabasa ako ng batas. Ngayon, in relation naman dun sa in lieu to my status sa aking papel, sa documents ko, binabasa ko rito yung sa AI overview. AI overview, prima facie. I-share ko siguro to i-share ko na lang ito. Pero siguro basahin ko muna, para mas maganda. Prima facie evidence is evidence that is sufficient to establish a case or fact at first glance, unless it is challenged by contradictory evidence. It means that a claim is plausible on its face and has enough initial merit to proceed to a full trial without needing to be conclusive. If the opposing party fails to present enough evidence to rebut it, the case is won. Yan ang sinasabi ko. Mahalaga kasi talaga pag nagbabasa rin tayo ng batas. Oo, tama. Sabi nga ng may mga lawyer na nagsasabi, maraming nagsasalita, hindi naman tayo lawyer. Correct yun, agree ako doon. Pero mismo yung sources ang nagsasabi. Pwera kung anong interpretation mo. Pwera kung i-construe mo. Oo, hindi ako lawyer. Nakakaintindi lang. So, ganun yun. So, mairita lang ba ako sa isang lawyer, pinapalo ko pa naman yun. Hindi si Attorney Libayan, Si Attorney Libayan, okay yan. Yan, si Attorney Sports yan. Tsaka bilib ako kay Attorney Libayan, kasi si Attorney Libayan na pinapalo ko sa Facebook, tsaka dito sa YouTube. Abay, pag nagkakamali siya, talagang amenable siya. Ina-acknowledge siya, oy, mali siya. Sorry I stand to be corrected. So, ganun ba yung makita mo yung humility ng isang lawyer na nagkamali ka, hingi ka ng dispensa. Hindi yung tindigan mo na may mali ka nga eh. So, ganun ba? Makita nyo rin na ako'y naiirita. Kasi sa isang pag-uusap, kasi may pag-uusap ito na lang, pero hindi na ako magbanggit ng pangalan kung kailan. There was a coercion hindi ganun. Hindi ganyan. From the simple issue sa status ko, sa aking status, sa aking kalagayan, iko-coerce ako. Hindi tama yan Ako na nga yung inabuso, ako na nga yung... Tapos nung binasa ko mismo yung direktiba, pinapalabas pa ba na ako'y tanga, ako'y bobo? Malinaw yung direktiba na utos ng aming Commandant Philippine Coast Guard. Mag-re-enlist kayo, ayusin nyo yung releasement nyo, mag-submit kayo ng explanation letter. Napakalinaw doon, nakasaad doon sa direktiba. Ngayon, kinu-coerce pa ba ako? Nakaka-high blood minsan dahil siyempre ako naawa rin ako sa kung makausap sa akin dahil bagong-bago pa sa trabaho. Binibigyan ko rin ng nararapat. Ayaw ko naman siyang para bang ina-short na para bang labas ko'y arrogante. Sinasabi ko lang yung referensya, yung basihan.
Kasi hindi mo pwedeng kuhanin yan na dahil ako'y PO second lang halimbawa. Oo, 24 years in the service na ako. Abay, malayo-layo hong karanasan iyon. Pero hindi ko ginagamit yung mga ganyang bagay para gaya ng iba dyan. Masabi ko na sa inyo, PT officer, siyempre ano na yan sila non-commissioned officer na yan Kasi PT officer nga, kumbaga small petty ba? Or chief petty, mga ganon ba? Ibig sabihin, may karapatan na rin silang mang-discharge ng tao. Ako meron akong karapatan. Tulad yung sinabi ko sa inyo, yung nakasuntukan ko dyan. Discharge yung kung gagawan ko ng report yun. Pero ang sabi nga ng isang officer, Sir, Commodore na kayo sir, magto-2-star na kayo Congratulations sir, alam ko sir na may galit kayo sa akin sir. Pero ako sir, wala akong ano sa inyo. Paras lang naman tayo sir, Ilonggo. Alam mo sir kung sino ka, ayoko na lang sir i-drop name dito. Sinabihan mo ako sir, kaharap natin noon yung mga tropang non-officer doon sa may SOG banda, doon sa second floor. Sabi niya, ako na bahala rito, ayusin na natin ito. Ayaw ko na lang sir magbanggit, baka mapolitika pa sir So, yun sir. So, ibig sabihin yun. Pero sinunod ko kung ano yung utos ng officer kasi siyempre madidischarge yung tao Mantakay mo nakipagsuntukan sa akin. So ganun. At ang dami niyang binayulate talaga. Mantakay mo, pero hindi naman ako naging magkaibigan pa kami noon. Tinuruan ko nga siya sabi ko, wag naman ganun na pag may nagsutsut sa'yo, ginatungan ka, abay basta ka nalang aapoy ka agad. Magsabi ko ganyan, mag-aral ka rin. Sabi ko, makinig ka rin at magtanong ka. Hindi yung alam yan ng mga kasama dito. Alam nyo yan, pati yung mga galit na galit sa akin. Kinampihan nyo pa nga pumunta pa nga kayo sa headquarters doon, nag-complaint pa kayo sa akin Kasi yung tao, siyempre, marunong siya sa martial art yung taekwondo. Siyempre, bata pa siya sa akin. Tapos malakas katawan talaga. Pero, siyempre ako, may tinatago rin ako. Siyempre, hindi ko naman nilalabas yan Ginagamit ko na lang pag kailangan. Anong sabi ng taga-headquarters? Bumalik kayo doon at ayusin nyo. Kasi kilala ako ng taga-headquarters. Yun ang malinaw niyan. Yung tao, sinisira ninyo, nilalason ninyo, lumaban sa senior niya, bagaman line of duty yun So, ingat-ingat kayo kasi ang ginagawa nyo sa version yan. Nagpapatunay pa dyan yung poison letter na ginawa ninyo. Prior ng suntukan, may ginawa pa kayong poison letter. Talagang sinira ninyo yung institusyon na yan. So, daw kayo. Sakali man halimbawa, umattend kayo sa board, gisa-gisahin nyo ako doon, ingat kayo. Kasi may alam din ako kung sino kayo at magkita tayo doon sa board. Pipersonalin nyo ako. Hindi ako mag-i-invoke siguro ng I invoke my right against self-incrimination. Baka hindi ko sasabihin yung ganyan. Manapa, baka sasabihin ko, ibabatuhin ko rin kayo ng alam ko patungkol sa pagkatao ninyo. Kasi kung wawasakin nyo ako, abay hindi ako takot. Wala akong masama na plano sa Coast Guard. Marami akong ginawa dyan, hindi nga in-acknowledge So ganun lang yon. At alam nyo, kahit kasama ko kayo, saksiyan si Sir Rueras, nag-retire na si Sir na kayo, dinipensahan ko kay Sir Rueras dahil ang sabi ko kay Sir, kayo ay mga bata pa at malayo-layo pa ang tatahakin ninyo. Alam nyo yan. At yung mga old cobra, mga old hands dyan na galing pang mga Navy, nagalit pa nga sa akin. Pero kinausap ko sila na kayo mga bata pa. Ingat lang kayo. Ngayon nagtatago kayo sa likod ng mga opisyal na yan, endorse kayo ng endorse, pating opisyal binubulag ninyo. Yan, pinapahamak nyo yung mga opisyal natin. Yan ang malinaw niyan. Hindi nyo ako kaya harapan, tatago kayo sa opisyal, endorse nyo. Ito ngayon, prima facie. Anong prima facie? Abay, meron hong documents dyan. Kung nilalapatan nyo ako ng circular of September 2023, lalapatan ko rin kayo ng mas primary pa. Una, the 1987 Philippine Constitution, Article 3, that no man shall be deprived
And then, the security of tenure sa civil service yan. Ngayon, sige. Ako, nilulutuan nyo na ako dyan, hindi pa ako nakakuan, gumagawa na kayo. Ito na rin, para isama nyo dyan. Ngayon, antabay lang muna kasi pipaste ko rito sa aking Facebook Live. Tandaan nyo, sinisira nyo yung institusyon, pinipersonal nyo ako, that's a form of subversion. That's a form of manipulation. Basahin nyo muna yung doktrina ng Philippine Navy. Tapos tingnan nyo kung saan kayo categorize doon sa sinasabing subversion. Tulad yan, may mga away yung mga opisyal dyan, nakikisawsaw kayo. Alam nyo nag-aaway yung mga opisyal, sa sawsaw pa kayo, gagatungan nyo pa. Saksi ako dyan. Hindi ako nakikialam. Ako, pinapasipay ko. Sabihin ko na sa inyo, si Sir Rueras, nalaman niya na ako'y kinulata. Pumunta yan siya dyan sa Pier 13, doon sa Port State Control. Inantay talaga ako ni Sir kasi alam ni Sir doon ako dumadaan. Kinausap ako ni Sir, nagtanong si Sir Rueras sa akin. Jess, kamusta? Sir, okay lang Sir. Sabi niya, sigurado ka? Sabi ko, yes Sir, okay lang ako dito Sir. Sigurado ka? Sabi niya gano'n ni Sir Rueras. Alam ni Sir Rueras na ako'y kinulata. Galit yun siya. Pero sabi ko, Sir, okay lang ako dito Sir. Sabi ko, Sir, all is well Sir. Ganun ba? Ade, sige. Umahampas-hampas yung kamay niya doon sa upuan. Galit yun siya. Mantakay mo, isa lang akong PO3rd. Kulatahin ako ng isang senior officer. Dahil sa ano? Dahil sa ay nako. Mahirap na lang. Ngayon Sir, kung makarating man sa iyo ito Sir, pinakulata mo ako kay Sir Rueras, kay Sir doon sa former CEO Sir, nagpahinga na si Sir Ako Sir, sabihin ko sa iyo Sir, hindi ako nagtatanim sa iyo Sir, pero kung isa ka Sir sa lumalakad sa akin yan Sir, ay bahala ka. Noted naman kayo Sir lahat Pero isa lang malinaw ito, nakatotohanan, ako'y graduate ng college at meron akong diploma. Ngayon, bahala na kayo mag-isip kung ano yan. Like ko muna tong aking kaibigan Tsagaan nyo lang ng kaunti, ipopost ko. 200 pesos lang nawala na rin. Tapos yung kita niya doon sa lagayan niya ng mesa nawala din siguro mga around 800 pesos yung nawala sa kanya. So i-paste ko na lang. Mamaya siguro pagbalik ko, i-update ko yan. I-tawag nito, ayusin ko kasi mahaba-haba yan So ito lang yung akin. In-update ko kayo with regards dun sa nakawan dito kasi talaga sa hirap ng buhay. Grabe. Nandito lang kanina nagsasalita. Sabi niya, ang hirap-hirap na nga, mahal-mahal na nga ng talong Tapos kapiranggot lang, ang mahal pa. Ibig sabihin, grabe talaga, nag-uulam na lang yung tao rito ng talong. Mantakin mo yon. Siyempre, pag talong, pakuluan mo, sunugin mo, tapos lutuin mo sa sibuyas bawang, lagyan mo ng asin. Ay nga pala, mas maigi pala. Ito kung pwede, sa pagluluto ninyo, gumamit na lang kayo ng asin. Mas maganda, asin na lang. At saka yung rock salt Rock salt po, opo. Over time nakitaan na po yung result ng yung health side effect ng paggamit ng iba pang mga process na asin Yan yung hypothyroidism o thyroidism. At meron pa nga dyan yung Australian na babae, nakalimutan ko nga nung nakaraan, nasabihin ko, hanapin ko. Pero hanapin ko yon yung nagsabi siya na Hashimoto. Magandang babae yun, taga Australia.
I don't know kung yun yung Hashimoto'ng tinutukoy niya doon, yung hypothyroidism o thyroidism. Ngayon, sa panimpla pala sa pagkain, iwasan nyo yung mga crystallized na sangkap na pangluto. Kasi siyempre, over time, nagka-calcify, dumadaan yan sa ating kidney. So, naiipon yan doon. So, ingat po kayo. If I may, modestly suggest na rock salt. Kasi kung titingnan natin yung kasaysayan, wala naman yung mga crystallized na yan noon. Ba't wala namang sakit yung mga tao na kidney na yan? So, the common sense ba, the logic, the historical accounts, plus yung depressing condition ngayon, so, alam na natin yung pinakasagot niyan. Gamitan natin ng common sense, logic, tsaka siguro mamaya itatakel ko yan. Kasi, yan, paulap na naman, no? May mga gagawin pa ako rito. Isa yan, mag-iigib pa ako ng tubig. At yun lang, yung sa regarding sa prima facie na yan. So talagang mahirap-hirap iyan. Bakit pala ako nag-post dito ganyan? Tapos in a sense na ipinalo up ko pa yung kahapon na kagabi na na sa Facebook live ko. Yun na yun. Kasi para bang nairita ba ako? Sa tuwing sumasagi sa isip ko, nairita ako. Ngayon, pinost ko na dyan about the prima facie evidence. Mismo yung documents, mahirap yan Kasi, a manipulative way of interpreting the directive from the Commandant Philippine Coast Guard is not justice. It does not serve the very directive na galing sa Commandant. Doon sa baba, minimanipulate that's called manipulation. Pinersonal ako dahil sa ganon. Ingat-ingat din kayo ma'am, mag-interpret na ganon. So, ang ating karapatan, yan emanated yan, naka-enshrine yan sa konstitusyon natin. Sabihin natin na late ako, pero may kinukumply ko Kinukumply ko, magsasubmit ako ng explanation bakit ako i-cut down? Bakit kami i-cut down doon? So, ang akin, siguro mag-recommend ako, total, ito na lang, kay Commandant Philippine Coast Guard namin, sir, Admiral Ronnie Hilgaban, sir, sana, kung ganyan din lang, sir, na ibo-board kami para ma-reinstate, siguro, sir, request lang, sir, na bagay, nandun na kasi, nandun na yung direktiba, maging redundancy yun parang ang labas ba, katangahan. So, ganun Kaya parang ayaw ko nang sabihin kasi malinaw ang direktiba ng komandant pinalitan lang dun sa baba So, ganun, magalit ito si sir pag nag-ano pa ako. Kasi alam ni sir yung sinasabi ko, alam niya yung direktiba mag-submit, mag-comply kayo ng re-enlistment documents ninyo, mag-submit kayo ng explanation ninyo. Alam na alam ni sir yung kalakaran dyan. Dun sa baba, binabago So again, may prima facie evidence kasi So kung ano man yung bagay na yun, hindi ko na sabihin dito. Kasi kung pagdating yan sa mga legal matters na halimbawa, kung hahantong man doon, di at least meron akong sinasabi ba sa laro ng baraha, meron akong alas. Hindi ko na sasabihin dito para pagdating sa korte, hindi ako ma-preempt. Hindi pwede yung i-manipulate yan. Sabi nga ng iba, that's your interpretation Yes, probably. Interpretation nyo yan. Agree ako dyan, interpretation nyo yan. Pero malinaw ang sinasabi ng batas malinaw ang sinasabi ng direktiba Tapos, the very special order na ginawa is very, yun na yan. Tapos, siyempre, may nakakaalam dyan na takot ako sa number 13. Dati, nung nag-apply ako sa Coast Guard dyan, ayaw ko sa number 13. Pero sa pag-aaral ko, marami na akong nasagupa na mga talino, lalong-lalo na sa Biblia. Ang number 13, hindi masama yan. Ngayon, bibigyan ko na lang kayo ng isang patikim lang. Pur o Purim. Yan. Mag-isip-isip na kayo ngayon, yung Purim or Pur. So, mahaba-habang usapan yan. Ngayon, kung gusto nyo itackle ko yan, i-post nyo lang yan dito sa comment section down below and I am gladly willing to tackle kung anong ibig kong sabihin na sinabi kong Pur or Purim.
So, ganon yun. Yung number 13, wala yan. So, ganon yun. So, again, ito po ang inyong host, Jesus Uggang Jr. O de Alteram Partem. Let us hear the other side. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat ng maraming salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.